Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyenang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyenang babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay fire. Ang ebanghelyo ngayong araw ay tila hindi karaniwan sa ating pandinig. Minsan iniisip natin si Jesus bilang tahimik, mahinahon, laging nagpapatawad, laging nakangiti. Ngunit sa talatang ito mula kay San Lucas, ibang mukha ni Jesus ang ating nasisilayan. Isang Panginoong nagsasabing, ako'y naparito upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y naglalagablab na ito. Isang salitang tila nakakagulat, tila nagdadala ng pangamba. Ngunit kung ating uunawain, ang apoy ay hindi paninira, kundi paglilinis. Hindi ito paghahati upang sirain, kundi upang ipakita ang linaw ng katotohanan. Kaya't ang ating word of the day ngayon ay fire, apoy. Ang apoy ay isang simbolo na malapit sa karanasan ng tao. Ang apoy ay nagbibigay liwanag, nagbibigay init at nagluluto ng pagkain. Ngunit ito rin ay pumuputok, sumusunog at maaring sumira kung hindi napangangalagaan. Sa Biblia, ang apoy ay tanda ng presensya ng Diyos. Isipin natin ang nasusunog na punong kahoy na hindi nauubos sa panahon ni Moises o ang apoy ng Espiritu Santo sa Pentecostes. Sa mga pagkakataong iyon, ang apoy ay hindi basta elemento ng kalikasan kundi instrumento ng pagbabago. Ganito rin ang apoy na tinutukoy ni Jesus. Ang kanyang misyon ay hindi upang panatilihing komportable ang mundo, kundi upang guluhin ito sa tamang paraan. Guluhin ang kasinungalingan, ang kasakiman, ang panlalamig ng puso, ang pagkukunwari, at ang katahimikan sa harap ng kasamaan. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay hindi palamuti sa ating buhay. Ito ay apoy na sumusunog sa lahat ng hindi totoo. Kaya nga kapag tunay na nakatagpo natin si Kristo, hindi tayo pwedeng manatiling dati. May kailangang mamatay sa atin upang may bagong mabuhay. Maraming takot sa apoy ni Kristo. Bakit? Kasi ito ang apoy ng katotohanan. Ang katotohanan ay hindi palaging komportable. Minsan, ito ay humahati sa pamilya, sa kaibigan, sa komunidad. Kapag pinili mong maging tapat, maaaring mawalan ka ng kaibigan. Kapag pinili mong magsalita ng totoo, maari kang pagtawanan. Kapag pinili mong mamuhay ng banal, maari kang layuan ng iba. Ito ang apoy ng pagsunod kay Kristo. Hindi ito daan ng aliw, kundi daan ng paglilinis. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang apoy ni Kristo ay nagpapalaya. Nililinis tayo nito mula sa lahat ng nagpapabigat. Hinuhubog tayo nito upang maging totoo, matatag at banal. Hindi ba't sa karanasan ng mga santo, lagi nilang binabanggit yung apoy? Apoy ng pag-ibig, apoy ng pananampalataya, apoy ng misyon. Ito ang apoy na naging lakas ni Padre Pio, na sa kabila ng mga pagdurusa, piniling manatiling tapat kay Kristo. Tinanggap niya ang sugat ni Jesus, hindi bilang tanda ng parusa, kundi bilang tanda ng pag-ibig na umaapaw. Isang apoy na hindi maikukubli. Kaya ngayon, itanong natin sa ating mga sarili, nasaan ang apoy ng ating pananampalataya? Tayo ba'y mga Kristiyanong mainit sa simbahan pero malamig sa tahanan? Tayo ba'y may mga mananampalatayang ayaw madungisan ang reputasyon kaya nananatiling tahimik sa harap ng katiwalian?
Tayo ba'y nagdadala ng apoy ng pag-ibig o apoy ng galit? Mga kapatid, ang mundo ngayon ay nangangailangan ng mga taong naglalagablab ang puso sa misyon ni Kristo. Mga taong hindi basta nagmimisa lang kundi tunay na nabubuhay sa Ebanghelyo. Mga taong handang masunog ng apoy ng pag-ibig upang liwanagan ng iba. Ang tunay na apoy ng Diyos ay hindi naninira kundi bumubuo. Hindi ito pumuputok para manira kundi para gisingin ang mga tulog sa pananampalataya. At ito yung hamon sa atin ngayon. Hayaang tayo ay maging daluyan ng apoy ni Kristo sa ating pamilya, trabaho at komunidad. Ano nga po ba ang kailangang sunugin ng apoy ng Diyos sa ating buhay upang tayo'y maging mas totoo, mas banal, at mas malaya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang apoy na nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim. Sunugin mo sa amin ang lahat ng huwad, ang lahat ng takot at ang lahat ng kasalanan. Palitan mo ito ng apoy ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Gawin mo kaming ilaw para sa iba. Huwag mo kaming hayaang manlamig sa gitna ng mundong ito. Gisingin mo ang aming puso na natutulog at bigyan mo kami ng tapang upang mamuhay sa katotohanan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.